Kaya nga, ang mga oposisyon dito, ay bakit pa ako magdasal? Okay? Na concern naman ito ni God. Okay? Unang tanong ha, i-resolve natin ito. Bakit man ako magdasal na concern naman ni God na ang buong sangkatuhan mabalik sa Kanya? Okay? Bakit pa ka o ikaw magdasal o tayo magdasal na concern naman ito ni God? So, tama ba itong pagtatanong nito? Itong pagtatanong nito ay para sa mga palagyan natin na mm, hindi pa nakasakay kung ano ba talaga ang kahulugan ng pagdadasal. Okay, ang kahulugan ng pagdadasal ay hindi lang ito ay paghingi ng petisyon, no? Petisyon na bibigyan tayo ng bayaya, proteksyon. Okay. Kahulugan ng pagdasal ay hindi lang din o nagpapatunay din ng nagpatotoo na ay magpapasalamat. Ang pagdadasal po ay nagkakahulugan din ng maraming mga bagay-bagay ay ito, isa na itong sinabi ng Diyos dito, ng Panginoon. Magdasal kayo. Okay. Concern nga ni God ito na tayong lahat ay ma-convert, mabalik sa Kanya. Ngunit, ito na ngunit, maari ba ikaw na mag-participate? Okay. Kaya nga si God po, kasi siya ang God, the generous God, the generously uh, generously giving God, na mapagbigay talaga siya at generous na makibahagi sa atin. Ano yung una? Binabagian niya tayo, pinagkalooban niya tayo sa makatuwid, talagang ipinapaabot din niya ang hamon na magbabagian din tayo at magtulungan, makikiisa. Okay? Pag mayroong tulong, mayroong pagbahagi, tanggapin na at makiisa na. So, yun po ang pagdadasal. Hindi lang ito magpetisyon, magpasalamat, papuri sa Diyos. Makiisa ka rin. Makiisa ka rin. Mission mo yan? Pwede ba? Sabi ng panalangin at paghihingi nito, pwede bang maging mission mo rin ito? Mission ng Diyos ito. Concern ng Diyos ito. Okay po, pwede bang maging concern din natin? Yun ang pagbabahagi. Ang pagdadasal ay pakikisa, pakikiramay, pagbabahagian. Okay? Matindi ito mga kapatid. No? So, kaya nga, at very effective ito sa testimony ni Brother Mateo. Okay? Kasi marami, sa nangyari nga sa kanyang yumaong na ama, maraming mga ibang dasal sa mga ibang tao, hindi naging effective. Pero yung isang anak o isang pamilya, lalo na nabitawan, namutawi sa bibig ni Brother Mateo, na nagdasal siya sa isang ama na sana mabalik siya sa Diyos. So grabe yun. So ang pagdadasal ng iba, walang effect. Pero ang pagdadasal sa loob ng pamilya is powerful. Kasi bakit po? Mayroon nga tayong sinasabi sa healing ministry. Mayroon nga tayong sinasabi sinasabi healing the family tree. Nga, your prayer is more effective than others. Kasi halimbawa, ikaw ama o ina, ang pagdadasal mo ay epektibo sa iyong buong pamilya, sa loob na iyong pamilya. At yung pagdadasal mo sa iba, maging effective din yun, kasama, magsama-sama ang ibang pamilya. Pero unang-una, maging epektibo ang iyong dasal sa loob ng iyong pamilya. So, kaya nga, yung ama magdasal sa anak, at yung anak matindi, nagdasal sa ama. Wow! So, salamat Brother Matthew sa pagpapalaga na sa iyong testimony. At dinagdagan natin ito na sa pagdadasal na ito na hiningi ng Diyos ay makibahagi, makisama na concern ni God ito, concern din natin ito. Makiisa tayo kung anumang pagkukulang sa simbahan, kung anumang hindi pa natapos ni Kristo, kung hindi pa natapos ng Diyos, okay? Sa kapanahonan ngayon, mayroong banal na Espiritu Santo at maging concern tayo makiisa, makikilahok sa panawagan na magdasal sa bawat isa, magbabahagian, makiisa, magtulungan. Kasi kailangan po upang mapapatatag, ma-establish talaga ang sinasabing kaharian ng Diyos. Kasi hindi pa tapos eh. Kaya nga malaking mission ito. Kaya nga hinahamon tayo, hinahamon tayo at inasahan kasi mga friends of the bar, mga nagpapadaloy na, nagpapalalim na,
sa ibang mga movements, charismatic, the Living Tabernacle Community, at sa ano pang mga pagsasamba natin sa Diyos, sa banal na misa, mga katekismo, Bible study, nagpapalalim na kasi tayo eh. Kaya nga talagang hindi na talaga tayo sa ating mga katayuan, hindi na talaga tayo matitinag sa sinasabing, ay ayaw ko na, ay mag-stop muna ako. Hindi na po. Kasi nandyan ka na eh, nakikilahok, nakisama ka, nakiisa ka na sa Diyos na misyon. Kaya nga sinasabi dito na kung anuman sa bandang dulo, no, na nagdasal tayo, nakiisa, nakisama, okay, nagbabagian, nag-concern sa bawat isa, okay, nagmamalasakitan sa bawat isa, kasi nagpapatuloy na tayo sa bandang dulo sa ating gospel, another salawikain, sinabi na naman na yamang tumanggap kayo ng libre, libre naman kayong mababagian. So, ibig sabihin, tuloy na mga kapatid, nagpapadaloy, nagpapalalim sa pakikilahok, pakisama, pakiisa sa misyon ng Diyos upang ma-establish ang kaharian ng Diyos para sa ating lahat na sa bandang huli po, ang nagpapatuloy, nagpapalalim, nagpapadaloy sa kaharian para sa alang-ala sa kaharian ng Diyos. Kasi pagmamahal natin sa Diyos ito at sa kapwa, ay natural, mayroon naman itong ganting pala. Hindi lang mga biya dito na sila sabing threefold, fourfold, so ano-ano pa sa lupa, pinopromisa, pinapangako pa rin na ang iyong pangalan ay nakatala na sa listahan doon sa langit. Maraming salamat mga kapatid. Purihin ng Diyos tuloy ang pagdadasal at yung sinasabing magbibigay generously kasi nakatanggap tayo ng mga kaloob ng Diyos na walang hinto o walang puwang na ating tinatanggap sa ating buhay na libre. Maraming salamat po. Kuha agad, hindi po nagkamali. Kaya talagang nagpapasalamat at nagpupuri ako sa ating Panginoon na talagang walang imposible po sa ating sama-samang pananalangin. Kaya mga kapatid, wag po tayong magsawa sa ating pong 3 o'clock talagang answered prayer po. Maraming pong salamat. Amen po. To God be the glory. Amen po. Meron pa po. Okay. Brother Ike, wala na po. Tayo po ay magko-closing na. Brother Ike. Wala nang magpasalamat, salamat magbabagian kahit na hindi magtatanong. Wala na. Okay po. Wala na. Sige po. Maraming salamat po. Okay po.